Kaya huwag tayong mag-arak-arakan. Tayo makakapagpatuloy dahil sa awa at biyaya lamang ng Panginoon. Ano ha? Pinagpapauna ko na sa inyo. Kaya tayo titigil. Hindi na tayo sa awa at biyaya ng Diyos nakatingin. May talata ba yung ating text, Brother Rinin? Napahamak ako dito eh. No? Okay, sa ating tingnan siguro ang Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ano? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Actually, Brother Rinin, aking ipinatagalog ito. Salamat po dahil hindi ako marunong magganyan. Kaso lang, nakalagay naman dito, English. Hindi ko din naman alam. Yung mga terminong hindi ko naiintindihan. Kaya pinatagalog ko, kay ko. Talata, pakitayo po kayo. Verse 1 and 2. Kaya nga, matapos talakayin yung kaligtasan sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan, tatandaan ninyo, kahabagan lang ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, hindi isang haing lasing. Banal. Alam mo, pag may alak ka, wala kang haing buhay at wala ka ring haing banal. At hindi rin kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya pagdating ng verse 2, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Kasi yan ang kalakaran eh. Kundi mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos ng kalooban ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon sa langit, salamat po. Nakakatuwa yung awit. Tuwa din ang aming pag-aaralan. Panginoon, mahawa ka po sa amin. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Help us, O God, to be able na makapagpatuloy. Maraming nakapanlulumong tanawin, nakapanlulumong karanasan, nakapanlulumong mga katotohanan. Without you, we can do nothing. So help us, O God. Kami ay anak mo na lumalapit lang sa trono ng iyong biyaya. At salamat, ikaw naman yung aming Ama na mapagbiyaya. Salamat po at patawad po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bakit bawal ang alak? Bagaman alam na naman natin, mahirap naman pag hindi mo pa alam yan. Okay, ilagay na po natin yung mga inilagay dyan. Ano ba ang unang po? Yan. The history of alcohol. Ito, inano ko na lang. Yung nandiyan ay English. So, kunwari, ang bilis ko magtagalog, pakilagay ng nakalagay dyan na English. Ganyan ako kabilis magtagalog. Para yung English ay binabasa kong mabilis sa Tagalog. You know? Okay, ganito yan. Sa loob ng libo-libong taon, bibilisan ko lang ang pagbabasa kasi kailangan kong bilisan dahil tinagalog naman. Doon sa punto na lang tayo parang magtatalakayan. Sa libo-libong taon, ang mga tao sa buong mundo ay gumamit ng mga pinakuluang butil at prutas upang gumawa ng alak. Marami nagtataka kung sino ang nakatuklas ng alak. Si Adan yan, si Adan. Ngunit ang pinagmulan na ito ay iba-iba. Ang pinakamaagang ebidensya na ang tao ay gumagawa ng alak ay nagmula sa mga latak na natagpuan sa mga tapayang palayok sa hilagang China. Inchik pala talaga yung gagawa. Kaya pala laki lasing. Na mula pa noong 7,000 hanggang 6,600 BC. Okay. Tingnan natin ang Sumerian.
Medyo bibilis ako na Tagalog ha. Ganyan kasi ako mag-translate. Sa pagitan ng 3,000 hanggang 2,000 pabalik, BC, ang mga Sumerian sa Mesopotamia ay gumagawa ng serbesa. May beer na noon. Beer pa lang unang inumin. Nakahanap ang mga mananaliksik ng mahigit 20 iba't ibang recipe ng serbesa. Una, katas ng medyas. Antindi niyan. Ano? Ay yung pinagtubalan pa ni Tomas. Ano? 20 iba't ibang recipe ng serbesa na nakatala sa mga tapyas ng luwad. Yun, kaya mo yung tinagalog na lumalim palalo. Umiinom ang mga Sumerian ng serbesa gamit ang mga straw. Bakit? May mga natitirang piraso ng katas ng medyas. Ano? At butil sa hindi sinalang halo ng alak. Ang tindi siguro ng tama noon, ano? Wala mo ini-straw. Kasi pag nilala mo yon, maraming bagaso. Lata, kaya kala mo 20 iba't ibang recipe. Isang galing sa kilikili, isang galing sa liig, sa medyas. Hindi natin, wala sinabi. Pero kalimitan dyan ay mga prutas. Umiinom ang mga Sumerian ng serbesa. Okay, nasabi ko na. Ayon sa pananaliksik, resibo, at sinaunang mga teksto, may mga tuntunin at regulasyon ang mga Sumerian tungkol sa pag-inom ng alak. Gayunpaman, ginagamit nila ang alak sa mga handog at gawaing relihiyon bilang alay sa kanilang mga Diyos. So may kaugnayan din ang relihiyon sa Diyos-Diyosan. So doon pa lang, ang alak ay may kaugnayan sa Diyos-Diyosan, talagang hindi dapat sa baptisyan. Kasi yan ay, ang Diyos-Diyosan ay demonyo eh. Kaya kanilang, yung San Miguel, yung may anghel na nakabaliktad. Ang isa si Eric yung nasa ibabaw. Gender naman yung nasa ilalim. Yan. Okay. Okay. So makakapansin natin yan sa Sumerian, then sa Egyptian. Sa Egyptian din. Sa sinaunang Egypt, ang tinapay at serbesa, bakalain mo sa halip na kape. Tinapay at serbesa ay pangunahing bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Malupit nito, Ang pulutan ay yapanit. Noong panahong iyon, ang serbesa ay tinuturing na inumin ng mga Diyos. Ikaw pala pag nainom, hindi ka lang nasamba sa Diyos. Ikaw mismo ang Diyos. Mayroon na. Siguro Mormon itong mga ito. Karaniwang gawa ang serbesa ng mga Ehipsyo, yung ganda ng pagkatagalog, Ehipsyo, mula sa sibada, trigo at masa na may libadura. Yan daw ang alak. Mag-testing kayo. Kumuha kayo ng sibada, yung barley, then trigo at masa na may masa-masa. Libadura. Karamihan sa mga Ehipsyo ay umiinom ng serbesa dahil sa mga benepisyo nito. At pinaniniwala ang sustansya. Yan. Noon naman talaga, mayroon man talagang nainom na for the sake ng health. Kaya sabi kay Timoteo, paminsan-minsan, saan ba yung talatang yun? Uminom ka ng kaunting alak. Yan ang gustong basahin ng Baptist eh. Kita mo yan, biblical. Kasi medicinal yan. Dahil hindi naman alcoholic yun. Ang serbesa ay itinuturing na inumin ng mga, saan ba tayo? May isang sinaunang tekstong medical na nagsasabing, ang serbesa ay lunas sa iba't ibang karamdaman. Sa Giza, ginagamit din ito bilang kabayaran sa mga manggagawa. Kalahin mo yan, gumawa ka lang, babayaran ka ng alak. Tumanggap sila ng 3 rasyon ng serbesa bawat araw.
Umiinom din ang mga tao ng serbesa tuwing may mga pista. Yan. Talaga. At pagdiriwang. Gaya ng Tech Festival. Kilala bilang pista ng kalasingan. Ay, siya na. Pista ng kalasingan. Okay. Kasama niyo yung kapatid ni pangalan na yan? Yung girlfriend ni Tomas. Okay. Sa Greece, sa ating nakita, yung may mga kasaysayan yan, ang pinanggalingan talaga ay China, then dinadali din ng Sumeria, ng Egyptian, at sa Greece. Ito yung pupuntahan ni Pastor David. Kaya isang araw, magbabarik na yan si Pastor David. Naligtas! Iba na yan. Okay. Ang sinaunang Greece ay isa sa mga pinakaunang kilalang sentro ng paggawa ng alak. Nagtatag ang mga tagagawa ng alak na mga ubasan noong mga 2000 BC. Mahalaga ang papel ng alak sa sinaunang relihiyosong kultura ng mga Grego. At madalas itong ginagamit bilang handog sa mga Diyos. So may kinalaman talaga din ng alak talaga sa relihiyon. Tayo ang relihiyong walang alak. Pero mukhang lasing. Okay. Ginamit din ito bilang uri ng salapi sa buong rehiyon ng Mediterranean. Okay. Tulad ng mga Ehipsyo, ginamit din ng mga Grego ang alak bilang gamot. Di ka nakakabasa naman talaga tayo ng alak ay medicinal. Lalo yung 4 kantos. Tama, uminom ka niyan. Bakit? Hindi ka makakatulog? Makakatulog ka. Ano? Bakit nilalahok sa humba kung walang gamot? Ano? Okay. Ito ginagamit, sabi, madalas banggitin sa tekstong Grego ang pag-inom ng alak bilang lunas sa iba't ibang karamdaman. Halimbawa, tulad ng panghihina. Ba nga naman? Gusto niyo bang lumakas? Parang tingin ko sa inyo, kailangan na ninyo ng alak, Natalo lang ako sa Bible quiz, Okay, panghihina. Ano yan? Yan ay proven yan. Pagtatae. Okay. Sino dito yun? Tama ba yung pagkakatagalog, John? Diarrhea. Alam ko na. Baka yung isang araw si Tina, ano dyan, may 4 kantos, naubos yung 4 kantos dyan. Baka ito yung una niyang nabasa bago natin pag-aralan. Okay, bit na 4 agad. Okay? Panghihina, pagtatae. Okay, masaya ito Pananakit sa panganganak. Ito doon sa kanilang bansa, ito pala gamot din sa pagtatae, sa panghihina, pananakit sa panganganak, at paglilinis ng sugat upang manatiling malinis at walang impeksyon. Yan. Ano kayang alak ito? Okay. Napakahalaga ng alak, kaya meron itong sariling Diyos sa lipunang Grego. Ito si Dionysos. Yan. Siya rin ay tinuturing na Diyos ng pangkamayabong. Pagkamayabong. Wow, ano nga pagkamayabong? Fertility. Ay, siya nga naman. Kalimitan ng lasinggero, maanak. Pansinin niyo, kalimitan ng mga lasinggero, pandaming anak. Bihira. Sino sa inyo ang gusto magkatribo? Ano? Ganun pala Tagalog, pagkamayabong. Brother Henry, para kang mayabong ka. Ritual na pagkabaliw.
Ay talagang pwedeng-pwede sa baptisto. Ano? Ritual, ano yung ba Tagalog doon? Ritual na pagkabaliw. At matinding kasiyahan. Sa totoo naman. Kaya pistahan, di ka? Sa totoo na, may saya din naman talaga dyan. Aso lang, kalayawan. At siya ang kumakatawan sa ugnayan ng buhay at ng mga patay. Ay, matindi ito. Umuugnay sa buhay at kamatayan. Ng kamatayan. Sa totoo na, pag ikinahibang dito, 50-50 ka. Okay. Noong panahon ito, ang mga Grego ay madalas magtipon-tipon sa tinatawag na symposium. Ba? Parang BMP ito Isang pagtitipon ng mga piling kalalakihang upang uminom. Siguro si Napalito. Si Chitae. Ano sabi diyan? Mag-usap, magkwento, magbiro, at makipagtalo ng masigla. Yan naman din ang nangyayari ngayon. Magtitipon yan. Yan ang kanilang fellowship. Hindi na, kita ko na may ngibit pag uminom. Pero ano yung pinanggigigil nila? Yung lipon. Alam mo sa totoo na nakaka-addict doon yung lipon. Yan, nakakirap ang aking mata. So, ang symposiar, hindi ito na Tagalog. Ang nagtatakda ng lakas o tapang ng alak sa bawat pagtitipon. Ang mga kilalang akdang Grego tulad ng Symposium ni Plato. Ni Plato, ito ba yung philosophy? At ang Iliad at Odyssey ni Homer ay nagpapakita ng sinaunang ugnayan ng alak at pagdiriwang. So kapag may alak, may kasayahan. At pag may kasayahan, may alak. Magkasama na yan. Sagka naman, wag hindi may okasyon, may alak. Kahit ka patay na akala, okasyon pa rin sa kanila yung patay. Di ba? Ganyan yan. Kaya hindi pwede sa atin yan. Sa Roma. Okay, naintindihan mo ba? Pagka-Tagalog? Ganyan ako kabilis magbasa ng English. Sa Tagalog. Romans. Ano naman ang mga Romano? Ang mga Romano ay natutong gumawa ng alak mula sa mga Grego. Kaya hindi masama manggaya. Basta alak. Ang makatang Grego na si Euripides ay sumulat ng dulang, dabakae. Talagang hindi gamot sa pagtataya ito na nagpapakita kung paano ang mga tagasunod ng Diyos na si Bacchus ay umiinom ng labis at nakagagawa ng pagpatay habang impluwensya ng alak. Yan, ito yan. Sabi, kasi hindi ako mahilig magbasa ng ganyan. Bible nga, hindi ko pa matapos. So, ito nababasa ng mga, ganyan? Napapainggan ko ito Kay Henry ko yata ito napapainggan Yung mga pangalan ng Diyos ng Roma. Anong pangalan na yan? Napakinggan ko rin yun napanood ko rin yun dati. Roman mythology. So, nagpapakita kung paano ang mga tagasunod ng Diyos na si Bacchus ay umiinom ng labis at nakagagawa ng pagpatay habang nasa impluwensya ng alak. Di ba? Ganun naman yun? Oo. Mamaya makikita natin, ang daming karahasan, ang daming masamang nangyari dahil sa impluwensya ng alak. Kaya hindi pwede sa atin yan. Hindi mo na lang kay Rani. Kung nasa kanya yon, kung ano yung kanyang conviction. Okay. Noong 186 BC, ipinagbawal ng Senado ng Roma ang pagsasagawa ng mga ritual na bacit sa Italia. Naniniwala sila na ang mga tagusunod nito ay maaring maging banta sa kaligtasan ng publiko. Pinagbawal din naman. Akalain mo, kahit unbeliever, kahit paano aware. Tapos ang God is able, hindi. So, alam niyo na ba yung mga young people? Kaya mapalad kayo, nakakilala kayo sa Panginoon.
Huwag na kayong gagaya sa inyong mga ama. Ha? Kalimitan ng ating mga amang unbeliever, mga magbabarik eh. Di ka? Ang tatay, bago makakilala sa Panginoon yan. Ewan ko, aninang tsari. Aninang tsari yata yung magbabarik din dati yan. Ha? Nakakalima? Nakakainom. Kala ko nakakalima eh. Sino dito ang tatay na bago makakilala sa Panginoon ay magbabarik? Pasintabi nila kay Tasyo, talagang ayun ay napaka-birhen. Napaka-inunsinti na yan sa usaping alak. Kailan man nasikmura na yan hindi nasayaran ng alak. Di ba, Tasyo? Pastor, wag kang maingay kahit ngayon, nakatikim-tikim pa ng konti. So, kaya sana itong generation nyo, young people, ay napakapalad nyo, hindi na kayo magiinom. Lakas ang umiminto si Jander, ikaw naman kanina hihibay-hibay doon. Okay, so, amen? Napakapalad nyo. Sarang anak ko naman, hindi na makatikim niya. Ang ina ko. Ang ina niyan. Kala mo, kakanta na sa kweb, barek. Nasaan si madam? Ay, masama loob niya hindi ko pa awitin. Lalo masasama loob ko kaya awit. Pinagbawalan daw naman ng mga kasama sa people. Uy, wag kang iinom yan. Baptis ka na. Sabi ni madam, kaunti lang naman, di makita ng pastor. Aawit ang kwet, barik. Kaya sana, wag makamana si Utoy. Wag sana makamana si Utoy. Akala mo ngayon, grabe ngayon, pati mga young people na babae, karaniwan na ang magbabarik. Kaya wag na, hindi natin kinakausap ay mga young people boys lang. Pati young people na babae, talaga namang Noon talaga, ang usapang alak, babae lang, lalaki lang talaga eh. At nung meron ka makitang babae, rare na rare, o kaya naman, very na lang, yung parang ang tawag dito, yung medyo bonggang. Halimbawa, yung mga, sosyalan. Yung mga, wala naman pera, gasosyal na. Ay, yung mga, gasosyal na. Pero ngayon, sa totoo, rampant na. Ultimong young people na babae ay barik. Si Utoy nga parang nakainom yata. Okay. Di ba? Okay. Okay. Sorry. Okay. Okay. Nasaan na tayo? Kaya, ako natutuwa, ako naniniwala, mapalad na kayo, ha? Kaya kayo mga kabataan, pag niyayakag kayo dito, umatin kayo mga young people. Kasi, mararamdaman ninyo, maawa kayo sa inyong mga tatay na laging barik. Wala nang may pabaon sa inyo, wala nang maayos na supply sa inyo, barik pa ng barik. Ang masama na yan, pagka nakabarik na, aawayan ang inyong asawa. Di ka? Akala mo ang pangalan mo yung Richard, sasabihin kay demonyo ka. Di ka? Ganyan yan. Ganyan. Pagkagalasing na. Pasalamat kayo. Amen. Kaya pag mapurin ninyong kayo nasa God is Able Baptist Church. Dito walang barik. Nakakainom lang, paminsan-minsan. Okay. Nasaan na kayo tayo? Ngayon pa man, okay. Pinuri ng mga manunulat na Romano ang alak at minsan ay kinundi na pa ang pag-inom ng tubig. Pambira, may dumating pala sa panahon ng Romano na pinuri pa yung magbabarik at ipinagbawal ang uminom ng tubig. Ay talagang may lupit nga ito. Ang alamat ni Bacchus ay naging bahagi na rin ng kanilang kultura, kung saan siya ay inilalarawan bilang isang mythical, ngunit may kakayahang nilalang na may kasamang nagkakatawang katuwang. Nakakatawang katuwang. Sa Chinese, yan. Bagaman dito nang galing ating pasadahan. Ang China ay may sarili nitong masalimuot na kasaysayan tungkol sa alak. Tama yan. Doon pala ang masalimuot na. Maraming sinaunang sanggunian,
mula sa China ang tumutukoy sa pag-inom ng natural na alak noong unang panahon. Ang natural na alak ay tumutukoy sa likas na pagbuburo ng mga prutas at bulaklak. Yung iba-iba pa yon. Pagbuburo ng prutas at bulaklak. Yung burong mangga, sarap eh. Kaya pinahati kami ng binurong mangga. Wala sinabi dyan ng binurong medyas. Sarap talaga niyan. Masarap. Pero yung palang ginagawa noong alak, sa totoo ng ubas, parang ganyan din eh. Diga? Okay. Ang China, ang unang bansa na nakagawa ng distilled spirits mula sa mga base na pinaalsa gamit ang libadura. Kalain mo yun? Pinaalsa. Akala ko ipang tinapay lang yan. Pang-alak din pala yan. Tulad ng ibang mga kultura, ang alak ay tinuturing ding sagrado sa China. Kalain mo yun? Kaya pala si Jackie Chan, may drunking master. Kasi banal yun. Parang minumungkahi ang tao pagka gusto mong matutong magkarate, mag-inom ka. Kasi banal yan. Ang sabi dyan, nakababawas sa panghina ng utot. Adulot pala, kala ko yung utot. Sorry, Kailan pa ako nabasa ng utot. Okay. Alam niyo daw, ang healthy body, may palatandaan daw ang healthy body. Una, regular ang tutuli. Yan do ay palatandaan na ikaw ay may magandang kalusugan. Kaya huwag ka masyadong lagi manghinuli. Palatandaan yan. Ang isa pa, hindi ko malilimutan, yung utot ka ng utot. Naniniwala ako dyan. Nagtatapong ka ng yaman. Kaso lang, yung kadais mo, ang napapagtapunan ng salot. Okay. Pasensya na, akala ko yung utot na rin hugot pala. Okay. At dulot pala. Bukod dito, naniniwala mga Chino na ang alak ay nakagagaling. Tama ba yung aking binabasa? Tama. At nakaiiwas sa mga sakit. Nakababawas sa paghina, dulot. Yan, dulot. Hindi sorry. Nakababawas sa paghina, dulot ng pagtanda. Alam mo, yung may ayos talagang alak na medicinal na nakakapagpalakas. Kaya noon, talagang mga China, natagal akala mo 20 years old pa lang, patay na. Nahaba ang buhay nila, may mga ganyan. Nahalampas ang 100 kasi yung alak nila ayos. Pero subukan mo nga yung alak ng inumin mo. Sabi, at nakakatulong sa pagpapanatili ng pangkalahatang kalusugan. May isang matandang kasabihang Chino na nagsasabing, ang alak ang pinakamahusay sa lahat ng gamot. Ba nga naman? Lugi dito ang doktor. Pihong ito'y pagbabawalan. Sa lahat ng sinaunang kulturang ito, ginamit ang alak sa iba't ibang layuning medical. Kabilang ang pagpapawala ng sakit ng ulo. Tatay, masakit ang ulo nyo ngayon. Gusto nyo ba kayo ibili ko ng beer? Pag-iwas sa sipon? Ba nga naman. Sino sa inyo sipunin? Mami, taas agad ang kamay. Talaga ito, Gustong bumalik sa lumang pagkatao. Pag-iwas sa sipon. Pagpapalakas ng resistensya ng katawan. Maganda naman talaga ang Brother Rani. Talaga, kung ako sa iyo, huwag ka masyado extreme. Okay. Pagpapalakas ng resistensya ng katawan, pag-iwas sa mga problema at sa bituka. At pagtataguyod ng mabuting kalusugan nung una-una. Noong ika-19 hanggang 20 siglo, ano na nangyari? Malaki ang naging papel ng alak sa panahon ng American Civil War. Yan. Ginamit ito ng mga nurse at saka ng doktor. Hindi, ano kayo nurse na yan? Tama, doktor. Tama nga pala isip ko Okay. Ng mga nurse at doktor.
bilang gamot at pampahid. Ano kaya mga alak yon? Rinin, kulang naman na research mo eh. Dapat kinuha mo yung pangalan ng alak. Malay mo, tanduay yun. Eh di ating gagamitin ngayon. Ano? Kasi ganun eh, nakakatulong yan. Sabi, ginamit ito ng mga nurse at doktor bilang gamot at pampahid. At ginamit din ng mga chaplain sa kanilang ministeryo. Aba, pastor. Oo, pastor ito. Actually, ewan ko kung gano'ng katotoo yun. Sa malamig na panahon, mayroon talaga mapasto doon na inom. Hindi naman yung inom na ano, pang paano lang ng katawan. Spurgeon nga daw na-issue siya nagyoyosi. Ano? Pagsala sa doktrina, yosi naman. Okay. Nasaan ba yan? Sa panahon ng digmaan, yan nga, mahalaga rin ang alak sa pagdiriwang ng mga mahalagang okasyon tulad ng 4th of July at New Year's Eve. Ano kaya yun? Brother Rane? Ano yan? Anong okasyon yan? Bagong taon yun. New Year's Eve. Nga naman. Mami, dinig ka. Tulungan mo. Tama, New Year's. Di ko na, kasi gusto ko Tagalog. Okay. Gayon pa man, dahil sa mataas na antas ng pag-abuso, yun, doon napunta eh. Maraming sundalo ang kumilos ng irresponsable. At mapanganib kapag nasa impluensya ng alak. Abay, nagbabarilan na ikala sila ay magkalaban. Ayan talaga, pag umabuso ka na, ano ka pare? Di ka, pare Tasyo? Tama naman si Sirio, isa ka naman pusakal din. Ano nga yung lipon dalwa? Di ka pareho kaya magbabarek dati? Hindi ka. Dapat pala hindi ka nag-preach ng bagong nilalang. Ano? Wala palang babaguhin sa iyo eh. Ikaw ba Lito, nakapagbarik din? Aba, yung mukhang yan. Para tingin ko siya inusinting-inusinte eh. Di ba nalas pahiging magluloko? Okay. Ikaw, Percival. Parang lasing ka pa nga ngayon eh. Okay. So, nakainom din, ano? So, pag inabuso, yun nga eh, kasi noon, medyo nakakatulong sa kalusugan. Pero, ginawa, kahit naman yung marijuana, yan daw ay gamot eh. Pero, ang nangyari, inabuso at ginawang business. Mag-iingat siya po. Ang tao naman yan eh. Okay. At niya, nasa ako? Gayunman dahil sa mataas na antas ng pag-abuso, maraming sundalo ang kumilos ng irresponsable at mapanganib kapag nasa impluensya ng alak. Naiugnay rin ang alak sa mararahas na krimen na sa digmaan. Tingnan mo yan. Tulad ng panggagahasa. Nako, yan ang nga ba sinasabi ko eh. Akala may patilula. No, kay bata pa ako, nakapanood talaga yan, di biro yan. Lula. Dahil under influensya ang apo. Apo! Napanood nyo ba yan? Yung mga panahon na. Napanood mo dyan yan? Sa kay Noli de Castro? Napanood ko yun. Lalo naman yung isang batang matanda, pinababa sa sasakyan. Lahat ng babae dito, may... Okay, wag na. Tatagal. So, hindi rin ipinagbawal ng prohibition ang mismong pag-inom ng alak. Ano? Kalayan mo yan. So, totoo na, maraming rape case under influence ng alak. Maraming patayan, maraming karahasan, influensya ng alak. Obvious, wala dapat sa God is Able Baptist Church ang pagbabarek.
Tama ba? Mahirap naman natin pilitin yung ating mga magulang na unsaved. At least tayo mismo ang magpakita na tayo'y bagong nilalang. Amen? Maraming Amerikano ang patuloy na bumibili at umiinom nito sa mga lihim na bar. At sa tulong ng organisadong krimen, noong unang bahagi ng dekada 1930, naniniwala ang marami na ang legalisasyon ng alak ay makakatulong sa ekonomiya. Ayan. Kaya pati cabaret, sabungan ng tao, niligal. Lahat na kung saan ay kasuklam-suklam sa Diyos, legal sa tao. For the sake of. Tama. Naniwala ang marami na ang legalisasyon ng alak ay makatutulong sa ekonomiya, kaya ang 21st Amendment ang nagwakas sa prohibition noong 1933. Kasunod dito, umusbong ang edukasyon at paggamot para sa pagkagumon sa alak. Kung kalain mo yun, silang promotor, sila din naman ang gagamot. Itinatag ni Bill Wilson. Kaya yung Wilson, masamang pangalan yan eh. Okay, at Bob Smith, Dr. Bob, ang Alcoholics, ang Anonymous noong 1935. Inilathala ang aklat ng Alcoholics Anonymous noong 1939. Noong 1940, nagsimulang may lathala ang The Quarterly Journal of Studies on Alcohol. Mission at mga halaga ng kampanya. Noong 1948, natuklasan ang mga katangian ng disulfiram. At nakita ang potensyal nito bilang panlaban sa pag-inom ng alak at bilang pagtulong sa paggamot at pagkatulong sa alak. Sa panahong ito rin, nagsimulang magreseta ang mga doktor ng mga barbiturate at amphetamine bilang paggamot. Yan. Yan, mamaya makikita natin dito yung mga dati nakakagamot, ngayon ginagamot. Dati ay nakakagamot, ngayon ay kung hindi gamutin. Bakit? Abuso. At yun naman ang pupuntahan. Yan. Okay, may mga alak na garne. 1952, unang binigyang kahulugan ng American Medical Association ang pagkalulong sa alak sa mga sumunod na taon, kahit hindi pa lubusang idineklara ng AMA na ito ay isang sakit. Kinilala nila ang mga taong may pagkalulong sa alak ay may natatanging kalagayan at maaaring gamutin. Noong 1967, binago nila ang definisyon at pagkakalulong sa alak bilang isang komplikadong sakit. At naging mas karaniwan ang paggamot sa pamamagitan ng counseling at edukasyon. Ako ang magpapayo doon. Madali lang ang payo dyan. Okay, number 1. Mas mababa ang antas ng alak. Ano yun? Ang alak noong panahon ng Biblia ay ito maganda. Ay natural at fermented lamang. Noong panahon ng Biblia. Kaya ang alcohol content ito ay tinatayang nasa pagitan ng 4 to 10%. Mas mahalaga pa rito, kadalasan ay hinahaluan ito ng tubig. Noon naman, ang tanda ko noon, ang tatay, pag nag-iinom, may yung 4 kantos, ay yung alak, nilalagay ng tubig, ngayon nakikita ko, wala na eh. Yung 4 kantos, sinusulo na. Kaya hindi, dadalawang ikot pa lang talagang maingay na eh. Ang malupit pa na yun, iisang baso ang ginagamit. Oo, ay kita ko naman yung iba doon hindi nagtututbrush eh. Talaga namang what a fellowship. Oo. Ay yung pulutan pa, isa din ang kutsara. Hindi mo na pinag-uusapan yun. Mas mahalaga pa rito, okay. Ayon sa mga sinaunang sulatin ng mga Hudyo at Romano, ang alak ay hinahalo mula 3 bahagi ng tubig sa isang bahagi ng alak hanggang sa 21 na narito para sa pang-araw-araw na inumin. So gamot talaga yan ang una. Samantala ang alak sa kasalukuyan ay karaniwang may 12 to 15% na alcohol. Kasalukuyan.
at iniinom ng hindi inahaluan ng tubig. Ibig sabihin, ang isang baso ng modernong alak ay maaaring 6 hanggang 18 beses na mas malakas kaysa iniinom ng mga tao noong panahon ng Biblia sa kanilang pagkain. Kaya, ang lakas ang tama. Sa madaling salita, yun, ang tagal ko ng sinalita. Ang tinatawag nating isang inumin ngayon ay maaaring katumbas ng buong konsumo o higit pa ng alak ng isang tao sa loob ng isang araw noong sinaunang panahon. Maliwanag ko ba? Ginawa. Ito kaya, aayusin ko pa. Gusto ko na pumunta sa Ang haba din pala ng tinagalog. Ginawa at inimbak ng iba. Ang alak noong panahon ng Biblia ay likas na organiko. Walang preservatives, idinagdag na asukal, artificial na pampalasa o sulfites. Ano yan? Pinipiga ang ubas. Yan. Pinapasingaw sa natural na libadura at iniimbak sa mga palayok na luwad at balat ng hayop. Madalas itong iniinom sa loob ng isang season lamang dahil limitado ang mga paraan para mapanatili itong ng matagal. Oo, hindi madali ang production noon. Ay ngayon, talagang matindi. Ang modernong alak ay agham na. May ingat itong pinatatanda. Kuminsan ay pinatamis. Kinikilala ang chemical para maging matatag. So yun na, may preservation na. No? Sa totoo na. Kahit nga sa pagkain alam sa totoo na. Talagang malapit na dumating ang Panginoon. Pasira na ang katawan ng tao. Pag-agaling-galing. Maging ang binhi natin tinatanim, ang tawag doon, Brother Andre. May GMO na yan. GMO. Ibig sabihin, ay GMO. Okay. Ang modernong alak ay agam na maingat itong pinatatanda kung minsan ay pinatamis. Kinikilala ang chemical para maging matatag. At kadalasan ay mass produce, pangmaramihan. Bagamat pinapayagan ng makabagong teknolohiya ang alak na tumatagal at mapreserba ng maraming taon, inalis din ito ang inumin mula sa simpleng likas nitong pinagmulan. Itong moderno. Ang pagpapanatili ay nangangahulugang pagkakonsentra. Sa ilang kaso, ang alak noong sinaunang panahon ay pinakukuluan hanggang maging malapot na syrup. Kayo ba nakakakita nito? Rinin, dapat pinakita mo rin ito upang maiwasang masira. Ang syrup na ito, tinatawag na sapa o dibas, ay muling hinaluan ng tubig kapag kinakailangan na nangangahulugang ito na hindi ito iniinom bilang malakas na alak kundi mas parang katas ng ubas o inuming may lasa. Kaya masarap ang alak nun. Hindi ito bisyo. Ito talaga'y maganda at nakagagaling. Pero ang alak ngayon ay iba na. Ang alak ay may layunin, hindi lang para sa kalasingan. Yeah. Bukod pa pala yung layuning malasing. Ang ganda ng kanilang layunin. Una, sa banal na kasulatan, ang alak ay simbolo ng kagalakan. Yan. Ayan, malapit na tayo. May Bible na Pagpapala. At pagdiriwang. Pati na rin ng kagalingan at pagtanggap sa bisita. Hindi ko na babasahin yan. Kasi gusto ko na pumunta doon sa... tapos na. Okay. So, ayos na ba yan? Pagkakatagalog yun. Dito na tayo. Kahit English na. At least puntos na. Alliterated pa. Okay. So, nasaan ako to? Why we should not be drunken. Bakit ba dapat hindi tayo malasing? Una, caution. Caution. May babala. Basahin ka natin. Maaga pa naman tayo. 30 minutes pa. Efeso 5 verse 18. At huwag
kayong magsipaglasing ng alak. Na ano? Kinaroroonan ng kaguluhan. Alala ko sa sugalan, nainggit si Ka Isidro sa aking kakanduming, ay nagbarik. Nang magbarik na kumuha ng ice pick, sinaksak ang kakanduming ko. Ay nagkataon naman tumama sa buto. Hindi nakatago sa puso. Gusto talagang patayin. Nung magkaribok na. Alam mo, ang ginawa ko, doon ako sa ilalim ng lamesa. Napaka-osyoso Magkasama ang sugalan at barikan, kagulo talaga yan. Ang alak ay pinanggagalingan ng kaguluhan. Diga? Kaya ang mga may asawang unbeliever, anong kalimitan yung pinag-aawayan? Barik. Pera? Sabagay, isa rin yan. Paano? Naubos sa barik ang pera. Barik pa rin. Ano? Tama ba? Kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Nagtataka yung ibang mga theologian, bakit laging magkadais daw yung prinsipyo, ang alak at kapuspusan ng Espiritu? May sagot din sila Ano ba kalimitan ng laseng? Ang lakas ng loob. Nakakapag-English, di mo marunong. What's your name? May I borrow your name? Oo, nakakapag-English Tanyo, pagpuspos ka ng Holy Spirit, ang lakas ng loob mong mag-witness, kahit hindi ka marunong. Kaya halata kapag tayo ay takot, timid. Bakit? Hindi tayo driven by the Holy Spirit. Tama? Bawasan natin ng konti. Sa Proverbs 20 verse 1. 20 verse 1. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Kaya yung mga nagbabarek, hoy, kayong mga nanonood dyan, kayo hindi pantas. Anong baliktad niyan? Di kayo maas. Gano'n lang yan. Kapag hindi ka pantas, ikaw ay maas. Tama? Kaya napakapalad nating mga baptist. Kala mo ibibili mo na yan. Di pagsugal mo na lasong ano? Amen. Dapat ang mga baptist pagpapalain ng Panginoon. Kalahin mo wala kang bisyo. Kundi kumain, yun laang. Galatia chapter 5 verse 19 hanggang 21. Ito yung gusto ko may Bible na. At hayag ang mga gawa ng laman. Makasalanang laman. Sa makatwid ay ang mga ito, pakikapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkuula, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninubugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabagi, mga hidwang pananampalataya. Verse 21. Mga kapanagalian, mga paglalasing. So, hindi talaga gawain dapat ng God is Able Baptist Church yan. Gawain yan ng mga unbeliever. Amen mo ba? Kaya mapalad na si Lance. Tumigil na ang sumpa kay Lance ng alak. Nanatili na lang kay Tasyo. Ano ba rin Tasyo? Wala na, hindi na ito magmamana. Maliban na lang, pasimple-simple. Pero hindi naman. Mapala din itong si, ano nga pangalan mo, Jayden? Jayden. Ito si Kevin. Ay sinani ay pusakal yun. Baka naman ikaw uto pag may tira Baka kaya kay Misa ay napapaliban ng pagsimbay. Nasabihin mo lang kay Misa sakit. Si Kenneth. Ay hindi na magmamana yan. Tumigil na ang sumpa sa tatay. Actually, ako may hindi tinakain mo ng alak. Counting beer lang. Ay, nung makatikim, ano ka ito? Gusto nila ito. Kapait. Kapait. Beer lang yun. Sino nakatikim ng beer? Si Iloy. Siya, magkumari kayo ni Madam.
Ang beer ay pagkakapait. Sige, ayaw ko nito. Kaya ako'y nagpakaigi na lang sa sigarilyo. Hindi talaga ako, dahil ako'y napaitan. Bakit? Ako'y 14 years old noon. Ako'y bigyan ng tiyahin niya. Nung tiyahin niya pa, kapatid na tatay. Hindi ko kaya tiya yan. Ang pait. Pero nung ako'y matuto manigarilyo, matindi naman. So, may caution eh. Ano ba ang drunkenness? Sabi, pwede natin ilagay yan. Yan. Kaya ko ng Tagalogin yan. Hindi ko kita. Kita nyo? So, dito na ako babasa. Ito yung ito palang yung malabis. Huwag kahit na malabis, huwag na tayo, basta masama ang alak. Ito ang mga taong talagang lulong dito. Ito yung nag-aalis ng control. Over his mental faculties. Talagang nawa-wild. Talagang wala. Ay pati nga anak, napapatulan yung opposite sex. Kaya nagkakaroon ng case ng incest. Oo, pasintabi sa salitang yon. Nagkakaroon ng case ng incest kasi barik. Naintindihan niyo ba yan? Na-out of control. Maraming na-out of control talaga. Ay lalo pa pag driver ka. Nalasing. Tayo nag-pray, Panginoon, ingatan mo kami. Ay, paano yung kasalubong mo? Ay, lasing ka, dagdagan mo ang panalangin mo. Wag lang ikaw. Ingatan ka rin sa mga kasalubong mong lasing. At totoo yan. Marami yung nasawi na driver dahil barik. Oo. Kaya napakapalad natin. Diyan pa lang sa usapin yan, mapalad na tayo eh. Inability to perform the duty. Sa totoo na, kaya marami naaawol, naalis sa trabaho. Ay, hindi ka magiging maayos na trabahador na laki ang barik. At saka, estudyante, nagiging bobo. Bakit? Ay, barik. Sa totoo na ngayon, estudyante pa lang, magbabarik na eh. Kaya pag-pray natin ang mga kabataan natin. Kaya mga young people, yung mga tumulong kayo dito, wag lang kayong maraming kabataan dito na mas bata sa inyo, inyong payuhan din. Kayo ay maging magandang ehemplo sa mga bata natin. Tulungan tayo. Na talagang ang barik ay masama. Minsan nga yung pinost ni Joy sa Merit na GC natin, yung sama ng cellphone, pinakita ko yung kay Jimuel. Sabi ko, Utoy, nakakatakot yan. Gusto mong magkaganyan ka? Nakatuwa naman sabi ni Jimuel, Daddy, dapat pinapasa natin yan sa maraming tao para ang tao ay matakot. Minsan, ipaliwanag din natin, wag lang tayo magbawal. Alam mo, pag ibawal ang bawal, nagiging curious lalo eh. Pero ipaliwanag mo, bakit? Ganito pala yan. Yayaman ka. So, inability to perform the duties in which he is engaged. Sa totoo na. Ano pa? Dangerous to himself or to others. Delikado sa kanyang sarili o sa iba. So, bakit hindi tayo magbabarek? God is Able Baptist Church. May warning. Hindi namin kayo pinipilit kung di pa kayo membro. Pero sana, kahit di kayo membro, ay ito naman ako iniwalang saklaw ito kahit kanino. Dahil wala namang hindi saklaw ang Diyos. Lahat ng tao ay saklaw ng Diyos. Kaya hindi lang dapat God is Able Baptist Church ang hindi nagbabarik. Pero hindi namin kayo pinaparsa. Pero ito isang babala. Kaya nga caution. Okay, number 2. Consequence. Bagaman na halos nasabi ko na yun. Yung consequence. Magtipid tayong talata. Proverbs 23 verse 20-21. Ano sabi diyan? Proverbs chapter 23 yan. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango. Oy. Ano bang meron tayong gusto ipinagpipray na tao na gusto ko sana makalaya pero hindi makakalaya pa eh. Pero ang kwento niya kaya sinakulong nadamay lang. Napabarkada.
Pwedeng hindi ka nga user, hindi ka rin pusher, pero ang problema, nasama ka sa kanila eh. Madadamay ka talaga. Kaya, be careful sa barkada. Kadami-dami mababarkada sa church kung kanino-kanino ka pa sasama. Ang dami nitong young people, kapuponggi. Ano? Kadami nito mga babae, kagaganda. Dito ka na maghanap ng ate at kuya, wag na sa labas. Bakit minsan, kahit baptist ka, hindi ka naman nainom, naikisama ka lang. Pero yan, no? Huwag ka mapasama sa mapaglango. Sa mga mayayamong mangangain ng karne. Pati tuko, kinakain. Di ka nakakabasa ba kayo? Pati tuko, kinakain na. Sarap ang kumain. Iniihaw laang. Ay nga sana eh. Pati sawa. Pati butike. Pati daga. Paniki. Oo nga. Napagbintangan pa yan sa COVID eh, yung mga paniking yan. Sa mga mayayamang mangangain ng karne, verse 21. Ano pa? Sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan. Wala akong magbabarik na talagang yumaman. Sa pahirap eh. Merong yumaman. Kaso lang dating trillionaire. Ngayon mayaman na lang. Ano? Deficit pa rin. Talo pa rin. Talo ka talaga sa alak. Kakaawa. Kaya pag-pray nyo yung mga tatay na unsaved. Pagod na pagod maghapon. Ang pahingay alak. Yan ang nakita ko sa tatay. Ang hirap na trabaho ng tatay sa bukid. Nag-aararo, nagsusuyod, naglilinang, nagtataktak. Tapos na ano pa, tawag doon? Yung tatay, ang tawag yun, nagtatanim kayo para upahan. Basta may tawag doon eh. Tapos ang pahinga ng tatay, magbabarik. Pag may kaya pa, magtutungit. Anong oras darating? 3:00 ng madaling araw. Tapos punta na uli ng palayanan. Ang tatay, nung tinitingnan ko noon, pares palito. Kulang laang ng puspuro. No? Bakit? Pero makakilala sa Panginoon ngayon, 81 na. Alam mo kanyang tinutumak? Herbal. Nag-exercise pa yun ng umaga, kaya ako nagja-jogging na din eh. Nahawa ng tatay. Malakas ang tatay. Kaso lang bungi. Okay, di ka brother Rani, okay. Ano sabi ng verse 21? Nasa pa yung verse 21 natin? Pero yung mga bungi, matibay sa lamig yan. Bakit? Walang mga tawag, walang mga tal. Sapagkat ang paglalasing at mayamo ay darating sa karalitaan. Nako. At kasama pala sa barik yan. Talagang, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Okay. At ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkupulubi. Kaya nako. Hindi kayo yayaman sa Panginoon. Okay. Isaiah 5 verse 11 and 22. Isaiah 5:11 and 22. Tingnan po natin. Malapit na ako matapos. Saba nila na nagsisibangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin. Sa totoo na, bigay ang mga agang-agay, nagbabalik ka na agad. Kaya ang Pilipinas walang asinso. Marami tambay. Yung ang aasinso, ay di kurap. Di ka, ay masipag magnakaw. Ang iba na may masipag mag-alak. Dahil niyo, sa aba nila, na nagsisibangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin, na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi. Ang lupit yan. Hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Ano mangyayari? May verse pa ba? 22. Verse 22. Saba nila na malakas uminom ng alak at mga taong malakas sa paghahalo ng matapang na inumin. Di ba, Tasyo? Ganun yun, matapang. Ikaw ba, Sir Joy, nag-alak ka rin?
Kamamalas naman ninyo, hindi kayo nakatikim ng kamunduhan. Ikaw ba, Sir Lorna, nakapag-alak ka rin? Oh, alak. Si Brother Albert, nakakapagtaka naman pagka pastor, talagang ako yan. Ikaw ba nakatikim din? Hindi. Ikaw, Jervis, ang babanal nyo. Ano? Ikaw, Melissa. Para lasing ka pa, okay. Okay. Yan si Jerome, kunwari lang yan. Lalo na nasa Japan. Sinong makakaalam? Akong puso ang tumatarok ng inyong makalooban. Okay. Alam niyo po, may mga konsekwensya. Nandyan, tingnan po natin, basahin natin mabili. Mental health problems. Okay. Brain damage. Ano? Hindi ko na papaliwanag ang mga kahulugan na mga cancer. Dati nakagagamot, ngayon kailangang magamot. Ano? Kasi mali na eh. Business na eh. Hindi na for health. Business na. Liver disease. Yan pala yung nakakasira ng ng liver. Sarap pa naman yung palaman. Liver spread. Ano? Okay. So, nakakasakit pala. Nang atay, ano pa? Pancreatitis. Pancreatitis. Yun na yun. Okay, hindi kayo magkaintindihan eh. Okay. Okay, ano pa? Ulcer. And gastrointestinal problem. Ano yun? Acid? Ulcer. Yung nga, acid nga, reflux. Heartburn. Ano pa? Immune system. Ano yan? Drinking too much weakens the immune system, making the body vulnerable to infectious diseases. So, madali kang magkasakit pag ikaw ay barik ng barik. Tama ba? Kaya purihin ang Panginoon na tayo hindi na maisahan yan. Ano pa? Osteoporosis. Ano yun? Osteoporosis. And vitamin deficiency. Ba't naman ako hindi nagbarik? Ba't ang aking likod ay nadali? Ano? Imagine mo naman, since 2 years old, hanggang 55, umupo na ng umupo. Ano? Talagang madideform talaga yon. Pero hindi ako nagbarik. No? Counting beer lang na hindi ko naubos. Mapait. Ano ba? Heart disease and stroke. Patinganan yung mga parang kay Mason Thomas. Amen. Stroke. Lalo ngayon, init na. Barik pa. Pagod na. Ang daming stroke. Na-stroke. Pumunta kayo sa ospital, ang daming cases din na stroke. At ang kalamitang na-stroke, magbabarik. Pag-baptist na stroke, katakawan yun. Ano? Kasi yun na lang ang bisyo eh. Di ka? May nakita akong baptist na stroke, pastor pa nga. Okay. Ano ba? Accidents and injuries. Yan, ito yung sinasabi ko. Tingnan nyo ha. Ay ba, kung nandiyan sa picture. Neng, ano kalagay dito? Nilagay ni Brother Rinin. Balitang resibo. Estudyante naka-aksidente dahil sa aso. Walang alak. Binangga ng lasing na motorista, patay. Di ka? Dahil ng lasing. Ang daming aksidente dahil barik. Tama ba? Ito pa.
Dahil sa alitan, mag-ina, pinagsasaksak ng padre di pamilyang lasing. Totoo yan. Isa pa, kuya, ginilitan ng kapatid na lasing dahil sa alitan. Isa pa, lasing na tanod, pinatay sa saksak ang kapatid. Mga totoo yan. Isa pa, hindi. Third point na pala ito. Sayang, di mo dinamihan. Ari pa naman yung nauunawaan ko. Di ka? Amen ba? Kaya delikado yung barek. Marami talagang nangyayari dyan. Then number 3, conformity. Nabasa ko na yon. Kaya bawal sa atin ang barek, ang alak, ay hindi tayo aayon sa mundo. Yan ay buhay na mga unsaved. At tayo may mga saved, di ka? Okay. Then last, praise the Lord. Ito ang pinakamatandi kung bakit bawal sa atin ang ligtas. Ang bawal ligtas. Naunahan tuloy ako, bawal ang alak dahil tayo'y ligtas. Amen. Naunahan. Yan ang mahirap ang isip eh. Okay. Number 4. Lasing na. Pwede rin. Okay. Conversion. Lagay natin. Conversion. Parang lasing natin yata yung ating nag-ano to. Okay. Yan. Bakit tayo ay ayaw ng alak? Kasi tayo'y mga ligtas. Amen. 1 Peter chapter 4, verse 1 hanggang 3. Sige, tatapusin natin to. Konti na lang naman. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang may bahagi tayo. Ano? Kung paano si Kristo ay kayo nagtiis para huwag magkasala, ay magtiis din tayo para huwag magkasala. Verse 2. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao. Kakunti ng panahon, huwag natin gugulin sa alak, kundi sa kalooban ng Diyos. Verse 3. Sapagkat sukat na nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil. Tama na yun. Naligtas ka na nga eh. Hindi lang alak, marami saklaw. At lumakad na sa kalibugan, yan, isa pa rin yan. Sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa mga kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tama na, niligtas ka na nga ng Panginoon. Magbago na. 2 Corinthians 5 verse 17. Di ka, brother, ano? Pakinig ko yun eh. Ano yung sinabi mo doon? Okay, number 4, verse 4. Neng, lasing ka na ba? Okay. Ayan mga kapatid, kaya nga tayo hindi dapat nagbabarik. Napapahanga yung mga yan. Si Bidong nga eh, si Mayor, nung magkikis the bread si Joyce sa si Brother Henry. Ano nga itong si Brother Henry? Ay, hindi basta makahalik. Kaya. Napapahanga eh, bakit siya sanay na. Ito, takas siya kay Brother Henry. Ano ito si Brother Henry? Kay lalaki pastor. Ay, hindi daw makahalik. No, kinakasal. Kasi marami nakakakita, hindi nyo lang alam. Okay, ano? Okay. Pero ang punto ko, mga kapatid, si Bitong napahanga. Napahanga siya. Meron pa palang gayong pastor. Meron. Si Jerome. Akong nakatatarok ng puso at nakakaalam ng inyong mga isip. Ikinahanga nilang bagay. Alam mo kapatid, kapag di ka nagbabarik, napapanganga ang tao. Aba, nakaedad ka ng gayaan. Di ka nakabarik? Ay, oo naman. Ikaw nga, batang-bata mo pa, lasing na. Biyaya yun. Biyaya, ang God is able Baptist Church ay hindi kasama ng mundo. Bagaman particular ang pinag-uusapan natin barik. Yung iba pa, maraming binanggit dyan. Pero particularly yung barik. Kaya kayo mga young people, hahanga sa inyo. Kaya nga inuusig kayo nahihili sila sa inyo. Yun lang ang kanilang parating pasusot, pero sa totoo na, lahat na nagagali sa inyo, inggit ang napapaloob. Dinadaan lang sila tayo sa ganun.
Ano? Kayo na may mga bakla, mga ganyan, hindi kayo nabarik. Kaya sila yung nagsasalita ng ganyan, inggit sila. Yun ang sabi ng Bible, oh. Ikinahanga nila na ang bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila. Sa gayong pagpapakalabis ang kaguluhan, kung kaya't kayo pinagsasalita ng masama. Kaya delikado din yung hindi ka pinagsasalita ng masama, baka kasama ka. Okay, then last. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 hanggang 12. Dito na lang muna tayo. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsispagman ng kaharian ng Diyos? Tatandaan natin na yung mga liko, hindi pupunta ng kaharian ng langit, ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kaya tayo hindi nagbabarik, tayo ay palangit. Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakipid, niya mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakipid sa kapwa lalaki, ano pa? Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing. Yan ay gawain ng hindi palangit. Kaya bawal sa God is Able Baptist Church ang mag-inom ng alak. Yan ay gawain lang ng mga hindi ligtas. Klaro ba? Klaro ba, Brother Rani? At hindi ka na magbabare. Okay. Klaro ba, Habibe? Hindi ka pa nagdududa dyan, Maricel? Minsan ba hindi nauwi ang hihibay-hibay? Basta minsan, kaso lang mainit daw ang panahon. Ikaw ba ilagay na gara sa iyong simakmak na yan? Baka alaming nagpiprint pa Di ka napakapalad natin. Ang pinakarurok na dahilan, bakit hindi tayo magbabarik? Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami.